Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Kinekwestiyon ng mga kongresista ang ilang oil companies ukol sa maagang pagtaas ng kanilang presyo gayong wala pa namang gera sa panahong binili umano nila ang inventaryo ng langis na kanilang ibinebenta. Sa harap naman ng krisis sa krudo, minamadali na ng Kongreso ang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Marcos para pansamantalang mabawasan ng buwis sa petrolyo at makagaan sa pasanin ng consumer. Pero ang Finance Department may babala sa mawawalang kita. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Pinapabilis na ng mababang kapulungan ang pagtalakay sa mga panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pansamantalang itigil o bawasan ang koleksyon ng excise tax at value-added tax sa mga produktong petrolyo. Dismayado kasi ang ilang mambabatas lalo't maraming oil companies ang agad-agad nagtaas ng presyo kahit hindi pa opisyal. Yung pong oil o yung diesel at gasoline na iningkrisan nila ngayon ay nabili pa nila bago nagkagera sa Iraq. Ang presyo pong sinusunod nila ay mababa pa. At sinasabi na naman, even the Bureau of Customs has confirmed na mayroon pa tayong isang buwan na stock dito. Dagdag pa ng mambabatas, malaki ang kikitain ng mga oil companies sa ganitong sistema. For every depo na may laman na halos 5 million liters, ang kada depo po ay kikita ng 100 million kada oil company na mayroong stock na 5 million liters. Yan po ang katotohanan. Dahil sa patuloy na gulo sa Middle East, nagdulot ito ng matinding pagsipa ng presyo ng krudo sa world market. Pero buwelta rito ng iba pang mambabatas. Kung ikaw ay refinery, 30 days. Kung ikaw ay retailer, 2 linggo, 15 days. Bakit napaka-immediate? Ang binibenta nyo pa lang today is yung na-purchase ninyo na wala pang gera. The independents, they don't have the capacity to store good for 14 days. It goes down to 10,000 liters, 14,000 liters per station. Okay. Pero gate dito ng ilang mga independent oil companies kawalan umano ng kakayahan ng mapaglalagyan ng reserba kaya mabilis silang nagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Anila, hindi sila makakuha ng maramihan, hindi katulad ng the big three na malaki ang kapasidad na makapagreserba. Kaya sa House Bill number 8257 at 8292 layong bigyan ng Pangulo ng otoridad na suspindihin ang buwis sa langis kapag umabot ng presyo ng Dubai crude o Main of Platts Singapore sa $80 kada bariles. Ang excise tax sa gasolina ay 10 piso kada litro. Ang excise tax sa diesel ay 6 pesos kada litro. Ang masakit dito ay yung 12% value-added tax. Sa bawat pagtaas ng presyo ng krudo, tumataas rin yung koleksyon sa value-added tax. Nagkakaroon po ng windfall profit. Pero babala naman dito ng Department of Finance, maaaring mawala ng gobyerno ng hanggang 136 bilyong piso na koleksyon para sa taong 2026 kung ipatutupad ang suspensyon simula ngayong Mayo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.